Hindi pa yung bara. Bong! Paano? Baba ka na. Walang tutulog ito. Naman yung card ko. Tagilan! Tayo dyan! Tayo! Sino may hawak ito? Si Mang Carlo ho. Mula ngayon sa akin na kayo maglalagay. Sabihin mo sa Carlo nga kung may reklamo siya. Mamayang gabi magkita kami sa lalim ng tulay. Sabihin mo sabi ni Max, ha? Oo. Uwi na ang mga tao yan! Labas! Dali! Baba ka lang! Dali! Bondag! Bondag, ano nangyari? Sinalakay kami rito. Nino? Si Max daw ho. At magmula daw ngayon, sa kanya ako maglalagay. At kung may reklamo ka, magkita na lang daw kayo sa ilalim ng tulay. Mamayang gabi. Hoy! Ano ba? Tagal mong tumira. Tulungan! Sino yan? Si Carlo. Isang pito. Ha? Diyos Joseph, Carlo, ano na naman ba nangyari sa'yo? Huwag ka na magtanong. Carlo, Diyos ko naman tao to. Ano naman bang ginawa mo? Sabi na huwag ka na magtanong eh. Tignan mo nga yung itsura mo at dugoang ka, may sugat ka. Pambihira naman to, wala ka na bang kadala-dala? Ako, umupo ka na nga muna dyan. Yun na nga ba sinasabi ko, ate, napakahilig kasi sa gulo, kaya yung napapala. Eh wala na ata iba sinasanto to kundi basag ulo. Sino kayo nakalaban nito? Sino pa? May mga ulong na gustong maghari-harian dito sa atin. Pangalawang beses na yan, ha?
Baka sa susunod ay matsambahan ka nila, hindi lang yan ang abutin mo. Ikaw naman ate, hindi ka na nasanay dyan. Eh, away atang favorite pastime yan eh. Hindi naman ako nakikipag-away sa kanila. Hindi raw. Eh, hindi ka nga yata makatulog na wala nabibiling gulo. Tsaka nakakalataan na ako ah. Kung may trouble ka, dito ka pumupunta sa amin. Baka tuloy akalain ng mga kalaban mo, kaya malakas ang loob mo, dahil nakasandal kasama ko. Dagyan mo naman kahiyan ng tatay. Barangay captain pa naman siya rito. Sino? Yung tatay mo hikain? Kung yung tatay mo din lang makakasangga ko, di bali na lang. Tsaka ikaw, napakaswerte mo. Dahil naging pinsan ka ni Teresa. Dahil kung hindi, matagal na kitang binalasa. Pambihira naman kayong dalawa, o hindi na ba kayo talaga titigil? Ngayon ba naman kayo mag-aaway? Yan masyadong madada. Tama na. Tatay siguro yan. Mano po itay? Anong ginagawa niya rito? Hating gabi na! Tatay naman parang bago ng bago. May trouble na naman yan. Trouble? Siguro yan ang trouble sa kanina sa labasan. Linti kasi sugalin yan eh. Hindi matigil-tigil. Marami rin naman nakikinabang sa pasugaran na. Marami nga. Pero marami rin na peperisyo. Katulad mo. Kapitan, kaya kong sarili ko. At hanggat may mga nanggugulo dito sa ating lugar, hindi ako pwedeng tumahimik. Nandun ako. Pero hanggang kailan? Habang nabubuhay ako, ay lagi kong pakikialaman ng mga naapi. At lalong hindi ako makakapayag na may maghari-hari ang dayo dito sa ating lugar. Ikaw lang ang inaalala ko eh. Sobra lakas ng loob mo. Hanggang hindi nagbabago yung ugali mo, marami pang gulo ang darating sa buhay mo. Para sa kabutihan mo rin naman ang sinasabi ng Chong eh. Makinig ka naman sana. Siya nga ho pala, tatay. Nanggaling ho rito sa Hermano Pasing. Approve na raw ho yung ating request sa Arsobispo na magkaroon tayo ng permanenteng pare sa kapilya natin. Aba, di mas mabuti na mabawas-bawasan naman ang mga bisyo rito sa atin. Gaya mo, kanina ka pa. O, eto, taya. O, ito 5 piso, ha? Sandali lang, ha? O ano? Kumusta ang kobransa? Ayos naman. Paano nga pala yung... Kay Max? Huwag mo intindihin yun. Basta sagot ko pa rin kayo hanggang ngayon. Hindi na pwedeng maulit yun. Sinabi mo eh. Basta ikaw ariglado. Sige, boss. Sige. Mang Carlo, kanina ko pa ho kayo hinihintay. Bakit? Kasi ho, hindi pa nakakapagmatrikula ang mga anak ko. Eh, hindi pa ho sumasahod ang mister ko eh. Kumari ho sana, hiram ako sa inyong pera. Magkano lang kailangan mo? Eh, malaki ho ng konti eh. Hayaan niyo ho sa pagsahod ng mister ko, babayaran ko kayo kaagad. Oh, Naku, maraming salamat. Saka ko na lang ho kayo babayaran sa pagsahod niya. sige. Oh, Mang Kanor. Bakit? Magandang gabi, Carlo. Ginagabi ho ata kayo ah. Kangina pa nga ako. Ano ho ba atin? May konting problema kasi ko eh. Kasi, yung sweldo ko, na-discussya, natalo sa monte. Eh, alam mo naman ang misis ko eh. Anong gusto niyong gawin ko ngayon? Ika ko, baka sakaling makahiram sa inyo. Kailangan ko lang eh. Alam niyo, Mang Kanor, yung mga ganyang klaseng problema ay hindi dapat tinutulungan. Ang para sa bahay ay dapat tinatabi para sa pamilya. Ngayon kung may konti kayong sobra, yun ang dapat pambisyo nyo. Kinalulungkot ko, hindi ko kayo pwedeng tulungan. Mang Carlo, Umalis na kayo, Mang Kanor. Huwag niyo nang hintayin magalit pa ako sa inyo.
Sige na. Pare, ewan ko kung alam mo na. Ano yun? Yung matagal mo nang kinukwento. Alin yung tungkol sa tatay ko? Oo! Nagkaroon ng riot sa Munti at napatay ang pumatay sa tatay mo. Di ba sabi mo doon nakakulong yun? Asa siya ngayon? Andun siya sa anak niya si Delphin. Doon ba sa Barangay Santo Domingo? Kung ang iniisip ko, ang iniisip mo, tagilid tayo ron. Dahil wala tayong kargada mahaba. Ang mabuti pa, kausapin mo si Parang Ilyong. Tsak makakakuha tayo ron. Para may magamit tayo. Sigurado ka? Oo! Tara. Yeah. Si Carlo. Oh, ikaw pala pare. Halika, pasok ko sa loob. Ayos ba pare? Pare, Tin. Pahinga kaya muna. Wala ka pang tulog eh. Kami na bahala rito. Gigisingin na lang kita pag may dumating na barkada. Sige na. Sige. Sa ay! Tente mo! Sabi! Naninigas na uno! Kailangan ba talaga? Buti pa, wag na. Kung gusto mong sumama, sumama ka. Kung ayaw mo, wag. Pare! Pare! Mga anak ko. Sige yan! Asan si Delphine? Bakit? Sino ka ba? Sabihin mo sa kanya. Pag hindi siya lumabas, ubusin ko kayo lahat dito.
Sir, ang natatandaan ko lang eh, 2 tao nakita ko. Kasi nung mangyari yung bagay na yun, nasa itaas ako ng bahay. Ito bang mga kasamahan mo, walang natatanda sa itsura? Bigla ano kasi nangyari, sir, eh. Siyempre, sir. Nagkaputo ka nung bigla, eh. Nagtago kami. Walang mangyayari kung ganyan. Paano natin iimbestigahan yun kung isa sa inyo walang nakakakilala sa lumusob? Isang bagay lang ang natitiyak ko. Hindi tagaroon sa amin yun. Aba, sus Mario Jose po. Ang laki-laki nitong Metro Manila. Saan natin hahanapin ang suspect? Ang mabuti pa, kung ano man ang mabalitaan nyo, tumawag kayo dito o magpunta kayo sa opisina para ma-aksyonan kagad namin yan. Sige, makakalis na kayo. Sige po. Sige, sir. Alis na kami. Sige ho. Mauna na ho kami, sir. Salamat ho. Oo, sige. Sige, Sige, pare. Magmanman kayong mabuti, ha? Mas magaling magtanong-tanong kayo sa mga barangay. Hindi makakalayo sa atin yun, ha? Sige. Aling Nena? Aling Nena? Naku eh, kasi, Mang Carlo, yung apo ko, 2 araw ng mataas ang lagnat. Ako naman nag-iisa lang dito na hindi ko may paggamot. Wala naman akong pera. Yung anak ko naman sa 1 linggo pa darating. O, ito. Dalhin nyo kagad sa ospital, ha? Oo, naku, maraming salamat ho, Mang Carlo. O, sige na. Pare, pakitawag naman ng taxi, oh, para madali. At ano ba itong nainom namin? Tara. Tara. Paring Delpin! Paring Delpin! Bakit? Nakita namin. Saan niyo nakita? Diyan lang pala sa kabilang barangay yun, eh. Anak pala ng pinatay ng tatay mo yun eh. Sigurado kayo? Oo, pinagtanungan namin sa taga ron, eh. At siga pala yun doon. Tingnan natin ang tigas niya. Ipunin niyo yung iba. May lakad tayo. Oh, Tol. Napasyal ka. Liga. Tuloy. Maupo ka. Ano ba atin? Pare, kape. Wag na tol. Hindi rin naman ako magtatagal eh. Ano bang problema? Ako wala. Pero ikaw meron. Oh, ano naman yun? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Nabalitaan ko ang nangyari nung isang gabi. Napaengkwentro na naman daw kayo. Ano naman ang gusto mong gawin sa akin, Tol? Eh, pinapasok nila ang teritoryo ko, eh. Badings pwede yun. Matagal ko na sinasabi sa'yo na itigil mo na ang pag-aalaga sa mga pasugalan. Para ka nagkakampo ng demonyo niyan eh. Bakit? Hindi lang naman ako nakikinabang, ah. Eh yun na nga, hirap nun eh. Nagkakawang gawa ka nga, pero saan naman galing? Sa masama. Ang mangyayari niyan, nakakatulong ka nga,
Pero ikaw naman ang nababaon sa kasamaan. Bahala na. Basta akong bahala sa sarili ko. Sana nga, Tol. Sana nga. May iba nga pala ako. Ano bang alam mo dyan sa nangyari sa kabila? Anong kabila? Eh di yung patay na nakaburol dyan, binanatan daw eh. Bakit? Lahat na lang ba na nangyayari dito sa paligid ako may kagagawan? Nagtatanong lang naman ako eh. Pero kung ako ikaw, mag-iisip-isip ako. Sige. O pare, napasyal ka. Pangaralan mo nga yung kaibigan mo. Ano nangyari dun? Abaywan ko dyan. Ano ba yan? Pare ba yan o pulis? Nakakabalas eh. Panay ang sermon. Nagmamalasakit lang siguro yung tao dahil kinakapatid mo. Bahala siya sa buhay niya. Bahala ako sa buhay ko. Mga Emong, sino ba naman taong hindi magsisiklab? Patay na yung tatay ko eh. Pinatay pa nila. Malaking kalapastanganan yun, hindi ba? Talagang sobra na. Sa akin mang mangyari yun. Eh, tsak nagagante ko. Kaya nga mga Emong, nandito kami. Alam mo, Delpin, kahit pa paano may pinagsamahan din kami ng yumaumuma. Kaya nga nakakahiyang tumanggi sa mga hinihingi mo. Pero alam mo namang iniwasan ko ng mga gawain yan. At ang isa pa may pamilya na ako. Mga Emong, isang-isa na lang ito. Ito lang huling pagkakataon. Kailangan na ang tulong mo. Pabayaan mo, Delpin. Malalaman mo. Salamat, mga Emong. Alam ko namang hindi niyo ako ihiyain eh. Okay talaga si Mang Emong, oh. Eh di tuloy na inuman. Iba talaga si Mang Emong magkama. Sabi talaga yun eh. Ikaw ba sa Emong? Sino ba nagtatanong? Kinakausap kita. Ikaw ba sa Emong? Oo, ako nga. Ang ina mo, Mang Emong. Ang tanda-tanda mo na. Sumasama ka pa sa gulo ng mga bata. Sino ka ba? Hindi naman kita kilala. May atraso ba ako sa'yo? Anak ako ni Carding Demonyo. Ang pinatay na kumpare mo si Mandesio. Wala kang atraso sa akin. Pero pag sumama ka sa pangkat ni Delpin, babalikan kita. Pati mag-ina mo, papatayin ko. Wala akong pakialam sa awa nyo. Matanda na ako at sawa na sa gulo. Nagtitiis na nga ako kahit konting kite. Basta alam kong tahimik ng buhay ko. Dapat. Itong tandaan mo, huwag kang magkakamali dahil marunong din ako pumatay. Saan mo punta ako? Ay, alay ka ba? Pare, buti dumating ka. Bakit? May lakad sana ako ngayon eh. O sige, ako na bahala dito. 4, 5, 6, Ay, po! 8, 9. O, kumusta ba ang lagay? Ayos lang. Eto pera mo. Bayan. Oh, milagro yata, naligaw ka. Kanina ka pa ba? Hindi, kani-kanina lang. Buti naman, napasyal ka. Kumbitahin ko sana kayo eh. Baba, hindi pwede. Baka mamaya sa mo padali ang pinsan ko eh.
Kami pa ng tatay ang sisihin ng mga magulang niyan. Alam mo talaga salot ka sa buhay ko. Kung hindi ka lang naging anak naman Tinoy at pinsan ka ni Teresa. Ako, tama na nga kayong dalawa. Ayan na naman kayo, ha? Ito eh. O sige, bati mo tayo ngayon. Pero ngayon lang, ha? Saan ba tayo pupunta? Ibablout ko po kayo. Aba, maganda yan. Tama-tama, hindi pa kami nagmimerienda. Tara, ate, tara. Hoy! Hintayin ako! Tapang baka tsaka nila sinahipon, ha? Oo. Damihan mo na siling sa usawan, ha? Sige, Bilisan mo. Kala ko nagugutom ka. Order ka na. O sige, bigyan mo ako ng crispy pata, fried chicken, chop suey, pansit canton, ang palaya with beef. At waiter, tsaka nga pala, fried rice. Yung special, ha? Baka may nakalimutan ka pa. Ang nga pala yung sabaw. Chicken asparagus soup. Kayo ho, ma'am. Tubig na lang. In-order na niya lahat, eh. Kayo ho, sir. Soft drinks na lang. Pambihira ka naman, Jay, no? Nakakahiya kay Carlo. Sabi niya mag-blowout siya, eh. Kaya ba ng budget mo? Ano ba? Okay lang. Hoy kayo, huwag niyo ako insultuhin, ha? Ano ang palagay niyo sa akin? Wala akong pera. Kaya kong bayaran to. Gusto niyo to, gupit ng mesa, eh. Easy ka lang, pare. Cool ka lang. Oo nga na, pare. Binibiro ka lang, eh. Eh, ito, gusto magpasiklab, eh. Oh, baka makialam ka pa dyan. Pabayaan mo na sila, mga lasing na yan. Ano yan? Halabos yun, ah. Nilasing ang order namin, eh. Boss, sorry. Akala ko kasi halabos, eh. Ano, sorry. Niloloko mo ba kami? Ha? Tama na! Ha? Tama na! Ang kulit mo kasi. Carlo! Pare, dahan-dahan naman kayo. Nakakabulaho kayo ng customer eh. Bakit? May reklamo ka? Mano po, itay? Maupo kayo. Bakit ngayon lang kayo? Father, eto ang anak ko si Jane, ang pamangkin ko si Teresa. Kumusta kayo? Siya si Padre Jose, ang bagong pari dito sa atin. Nabanggit ko kay Padre Jose na ikaw ang tuturo ng katisismo sa mga bata rito sa atin. Noong bang panahon ni Padre Simon, natigil ka lang nung ikaw ay mapasok sa pabrika. Totoo yun. Kasi noon hindi regular ang oras ko, eh. Pero ngayon pwede na ako akong bumalik sa pagtuturo. Baka pwede rin ako, Father. Abaw, Kapitan, bibo itong anak mo, ah. Palagay ko lahat ng taga rito, ganun din. Mawiwili ako rito. Paano ho si Carlo, itay? Hindi ko kaya natin siya maging problema. Si Carlo? Kung bahala riyan, hindi magiging problema yan. Kayo pala mga pare. Kanina pa ba kayo? Kanina pa, mga emong. Oh, Delphin. Ay, ano ba atin, Delphin? Mga emong, gusto ko lang malaman kung anong nangyari din sa pinag-usapan natin. Ayun ba? Alam mo, Delphin, nakakahiya man sabihin sa'yo. Tulad ng sinabi ko sa'yo, may pamilya na ako at matanda na ako at ayaw ko nang bumalik pa sa dati. Ayaw niyo, mga emong, o natatakot lamang kayo kay Carlo? Anong ibig mo sabihin? Ako na dudwag! Wag! Tawa na kasi asawa ko. Tigilan na ninyo yan.
Ano mo mga mo? Lex, maganda. Tumingay! Asawa ko, Epo! Putang ina niyo! Anong ginawa niyo sa asawa ko? Epo! Anong ginawa nila sa'yo? Anong sabi ni Bondan? Pumalag ba? Hindi naman. Natalo nga kagabi ang bangka eh. Kaya mainit nga ulo eh. Kaya humingi ng pasensya, yan lang daw may bibigay niya. Tot na yun. Kumaniwala ron. Kahit tumaw bang bangka, kita pa yung sotong. Anong balita kay Delphin? Nag-iipon ng armas at mga bata. Hindi ko lang alam kung sa atin gagamitin yan. Kaya mag-ingat ka rin. Mahirap na masingitan. Susunod yung ililibing pag sinubukan niya ako. O, Tol, halika, upo ka. O, anong gusto mo? Sige, order ka na. Hindi, wag na. Hindi rin naman ako magtatagal eh. Sabihin mo kay Bondan, pagsara na muna. Magre-raid ang mga bata ni Mayor mamayang gabi. Masamang balita yan, Wala na naman tayong dilihensya. Pag nagsara mga pasugalan. Wala tayong magagawa. Marami nagrereklamo kay Mayor na ipasara lahat ng iligal na sugalan eh. Pati na rin mga beer houses na nagpapalabas ng kubad. At malalaswang panoorin. Pati na rin sa unapan. Hindi bale. Salamat sa timbre mo. Sige, Tol. Ako nang bahala magparating kay Bondan. Isa pa, maglaylo ka na rin. Nakilala ka na isa sa mga kasamahan namin na humabol sa'yo. Hindi ka nalang madampot dahil sa akin. Umiiwas naman kami sa gulo, Sila itong lumalapit eh. Alang alamang urungan ko. Totoo yun eh, guys. Nananahimik nga kami. Pero gulo ang bumubuntot sa amin. Eh bakit nga hindi? Eh racket yung pinagkakakitaan nyo eh. Ang sakit mo naman, Tol, magsalita. Kung hindi nyo pa binibigyan ng proteksyon ng mga iligal na sugalan na yan, eh magkakalakas ba ng loob na magbukas sa mga yun? Diyan naman ako hindi konforme eh, guys. Pag tinanggihan namin at hindi namin binigyan ng proteksyon, sigurado may ibang makikialam. Mas mahirap naman yata kung may ibang tigay-ibang lugar na magluluko-lukuhan dito sa teritoryo namin. Sige, sige. Hindi na ako makikipagtalo. Basta ang may papayo ko, konting ingat lang. Hindi sa lahat ng oras masasagot ko kayo. Mahirap na. Eh kung makaisip si Mayor na pasona ito lugar nyo. Hindi kasi naman eh. Lahat ng tao rito, nagre-reklamo sa ugali mo. Tangin ng buwan ito. Sila na nga ito tinutulungan. Ako pa masama. Wala ata sa bukabularyo nilang utang na loob eh. Kaya nga sinasabihan kita, konting ingat lang. Mahalin mo ang buhay mo. Kung ano man ang mangyari sa'yo, walang dadamay sa'yo. Okay lang. Hindi ko kailangan pagdamay nila. Pinapaalalahanan lang kita. Sige, Tol. Tuloy na ako. Saka na lang tayo mag-uusap ulit. Beer pa nga. Inom lang masyado kong mahina. Magandang gabi Mang Carlo. Inom muna tayo. Hindi, pare. Eh naman ang hirap sa inyo eh. Hindi na namin kayo makasama. Sa bagay, sino ba naman kami sa inyo? Ako, Ambo. Tawagin mo si Kapitan. Tsak na gulo na naman yan. O, dyan ka muna. O sige, magmadali ka ha. Tangina naman, Ang kikitid ng utak nyo. Ginagawa ko na nga lahat ng magagawa ko. Para sa kapakanan ninyo, pero wala pa rin. Tinataya ako ng buhay ko, Nagkakatarantado na nga ako. Para makatulong lang sa nangangailangan. Pero tayo pa rin ako sa inyo. Ano ba gusto niyo gawin ko? Yan ang hirap sa atin eh. Hindi naman sa ganon, Mang Carlo. Anong hindi? Marami na akong naririnig sa inyo.
kung sa akala niyo manhid ako. At wala akong pakiramdam. Nagkakamali kayo. Kung nasasaktan kayo. Ako man, ganun din. Totandaan nyo, ha? Pag napuno na ako, magkanya-kanya na tayo. Ano bang nangyayari dito? Wala ho. Hinihinga ko lang sama ng loob ko. Ay, nako ate. Replay na naman yan. Napanood na natin yung dramang yan eh. Jen, tumigil ka. Ano ba talaga nangyari, Carlo? May nakarating sa akin balita na ayaw ng mga taga rito ugali ko. Kung kulang pa paglilingkod ko, kung masama pa rin ako, sa kabila ng mga kabuti pinakita ko sa kanila, wala na akong magagawa. Bakit mo naman sila iintindihin? Basta ba nakakatulong ka sa kanila eh? Carlo, kailangan siguro magkausap tayo minsan. Pero hindi sa ngayon. Kailangan magpahinga ka muna. Sige na, Carlo. Baka lumaki na naman ito eh. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ikaw siguro si Carlo. Ako si Padre Jose, ang bagong pari dito. At sino nagsabi sa'yo kailangan namin ng pari dito? Ako isang alagad ng Diyos. Tulad ng isang sundalo, sumusunod lamang ako sa utos. Kung saan man kami destino, wala kaming karapatan tumutol. Ah, ganun ah. Balita ko, natutulog ka raw dito paminsan-minsan. Mabuti naman at merong nag-aalaga ng kapilya. Hindi na ngayon. Ang tahanan ng Diyos ay bukas para sa lahat. Kung gusto mong matulog dito, kahit anong oras pwede. Palagi ko hindi tayo pwede magsama. Iba ka, iba ko. Baka pwede kukunin ko lang yung gamit ko. Igan, pari bang magtanong? Ano yun? Saan ko ba makikita si Maxie at si Salazar? Bakit mo sila hinahanap? Gusto ko lang makausap eh. Tungkol dun sa problema ko. Anong pakialam namin sa problema mo? Sino ka ba, ha? Charlie, uso mo. Igan ako si Delphin, anak ni Mandencio, dun sa Barrio Santo Domingo. Densyo? Hindi ba dedo na yun? Kaya nga ako narito eh. Ako si Maxie, siya si Salazar.
Bakit ba? Ewan ko kung nabalitaan yung nangyari sa airport ko. Eh, di ba sabi mo, dedo na? Oo. Ang masama nga ron nakaburol na yung tao. Binanatan pa. Ba, matindi. Sino yung mari? Si Carlo. Carlo? Oo. Bakit? Problema nyo rin yun, hindi ba? Paano nyo naman nalaman? Higan, pare-pareho lang tayo. Hindi makakaila sa atin yan. Anong gusto mo mangyari? Bakit hindi tayo magtulong-tulong? Tapusin natin siya. Nasa ganun, pare-pareho tayong walang intindihin. Yan ang hindi pa pwede. Iba ang problema nyo, iba ang sa amin. Kung gusto nyo makaganti, lalo na kami. Pero kanya-kanya tayong diskarte. Dahil may kanya-kanya tayong dahilan. Pag nakauna kayo, swerte. Pero pag una kami nakadali, malas. Ganun ba? Ganun na nga. Jane, bilis-bilisan mo naman. Yung tinapay, tanghali na. Ano ba? Eto nga, tagmamadali na eh. Hindi pa nakakabili. Ako naman, Jane. Tanghali na ako. Ano ka ba naman? Yung guwaysi mo sangga doon, nandyan, nakahambala sa harap ng barberya ni Mamberto. Tulog. Ano? Oo, ate. Kaya nga bumalik rito para sabihin sa'yo eh. Eh kung magkamali si Mamberto, nagising si Carlo, kung wala naman yun. Carlo! Oh, ano ba? Ba't ka dyan natulog? Eh, ano sama nun? Lasing ka na naman, ano? Pambihira naman talaga tong taong to. Hindi ka na ba naawa niyan sa sarili mo? Alam mo ba kung ba't ako naglasing? Nakasara ko dyan sa bagong pare dito. At saka hindi naman natin kailangan ng pare dito, ah. Ay, nako. Halika na nga sa loob ng maayos mo yung sarili mo. Makapag-almusal tuloy. Oo nga, nalubiwaling yung utak mo. Umandar ka na naman. Halika na nga. Naku! Kahapon pa pala nangyari yung sinasabi ninyo. Pero walang nababanggit sa akin si Padre Jose. Kung iba-iba yan, may nasabi na siya sa akin. Kapag ginawa naman niya yun, malilinti kasi sa akin. Ano ka ba naman talaga? Hindi mo ba ititigil yung bibig mo? Nagtataka nga ako dyan, ate. 2 taon nakatira sa kapilya, hindi man na umikli mga sungay. Ikaw naman, Carlo. Huwag naman ganyan. Kung hindi mo kaya igalang ang kanyang pagkapare, bigyan mo naman respeto ang kanyang pagkatao. Eh, kundi nga lang sa inyo, eh. Di matagal ko nang tinuluyan yan. Ansyong ang humiling ng bagong pari dito. Kaya bigyan mo naman ng pagkakataon si Padre Jose para akayin ng mga taga rito sa kabutihan. Yan din ang sinasabi ng iba. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang buhay nila. Alam mo kailangan ngayon, pakapalan ng apog, patibayan ng sikmura. Pag yumuko ka sa mga hayop na yan, lalo ka nilang tatapakan. Alam ko ang pinagkakaganyan mo eh. Hindi ka ba maaaring magpatawad? Eh di patawarin ng pare kung magpapatawad. Hindi na parang pinag-uusapan ngayon eh. Malao ng patay ang pumatay sa tatay mo. At ang kanyang mga kasama, ay malao na rin napunta sa bilibid. Hindi mo ba sila malimutan? Hindi nyo kasi naranasan ang dinanas ko, Kapitan. Nang pinatay ni Mandesio ang tatay ko, tuluyan na nilang winasak ang buhay at kinabukasan ko. Naging bagamundo ko. Palaboy. Halang ang kaluluwa.
Kaya naipangako ko sa sarili ko. Wawasakin ko rin ang buhay ng pamilya niya. Pagkatapos, paano ka? Kundi sa bilibid, sa sementeryo yung baksak mo. Hindi bale. Nabigyan ko naman ng kasiyahan ng sarili ko. Ay nako, mahirap ka talaga kausapin. Bakit ba ako nagtsatsaga? Sige, Uchong, tutuloy na ako. Baka mahuli pa ako sa trabaho ko. Teresa! Mga bata, talas-talasan yung mga pangamoy nyo, ha? Baka maunahan pa tayo ni Salazar kay Carlo. Laging may tao sa kanila, Dalpin. Wala naman daw kinikilos na masama. Naka-steady lang sila. Wala namang umaalis. Ewan ko ba doon sa mga gagong yun? Masyadong mahina ang diskarte. Kung sumasama ba sila sa atin, madali nating maitutumba si Carlo. Mabuti na rin yung magkanya-kanya tayo. Total, iba naman ang racket natin sa kanila eh. Pwede. Pero wala sa isip ko ngayon ang dilensya. Narinig ko pa lamang ang pangalang Carlo na yan. Kumukulo na ang dugo ko. Ito, tandaan nyo. Kapag makakainkwentro niyo siya, huwag niyo siyang totodasin. Gusto kong danasin din niya ang ginawa ng tatay ko sa tatay niya. Pahirapan ko ng gusto ang hayop na yan. Bago ko siya todasin. Mahirap nang ipangako yan. Patay kung patay yung gagong yun eh. Paano naman kung maunahan kami? Santampak pala kang mga gago eh. Dilumpuhin niyo muna. Dami-dami niyo makakapalag pa ba yun? Pinaigod mo ako ng Dalpin. Leche ka. Hindi naman eh. Tama na. Kahit kailan pahamak eh. Kung ano nang pinagsasabi eh. Ako na lang lagi yung nakikita eh. Puro laman ng katawan mo, nerdo. Tama nyo. Carlo, ano ba yung pinaggagawa mo? Walang pwedeng magsimba! Ano? Ano ba nangyayari dito? Ayaw kami ni Carlo pagsimbahin eh. Ano? Lasing na naman yata ate. Carlo, nasisira na ba ulo mo? Ano ba ang ibig sabihin nito? Hindi na ba kayo nadala? Anong ginawa ng huling parang dinala nyo rito? Nagpayaman! Saan dinala mga perang abuloy? Ipinambili ng bahay, mga apartments! At di ba kayo na rin lahat ang napetisyon para matanggal yan dito? Tapos magdadala na naman kayo ng pare dito? Bago na naman mga problema, bago pangungurakot! Aba, maawa naman kayo sa mga sarili ninyo! Ano kayo, mga gago? Carlo, wag ka naman ganyan. Hindi naman lahat ng tao masama. Alam kong naging karanasan ninyo. Kayong mga taga rito nung nakaraan. Pero kung ako ibibigyan nyo ng pagkakataon, patutunayan ko sa inyo na hindi lahat kami ay ganon. Siya nga naman, Carlo. Bilang kapitan de barangay sa Pook na ito, ako mananagot sa anumang magiging pagkakamali ni Padre Jose. Kung ayaw niyong maniwala sa akin, bahala kayo. Magsama-sama kayong lahat. Rantado na ginagawa. Pati ako hindi na ginalang. Yan ba uri ng lalaking pag-ukulan mo ng pagmamahal? Ba, Teresa, mag-isip-isip ka naman. Hindi ka pinalaki ng kapatid ko ng ganyan lang na magpakmartir sa isang lalaking katulad niyan. Kapitan, hindi natin siya dapat kaputan. Mas lalong dapat unawain natin ang kanyang kalagayan. Unawain, Padre. Ang dapat sa lalaki mabulok sa bilangguan. Naku, marami namang... Naku, kung anong talimaisip ko sa tao yan. Mas lalo lamang tayong magkakasala kung mag-iisip tayo ng masama laban sa ating kapwa. Naniniwala pa rin ako magbabago siya. Naku, ewan ko, Padre. Ang tingin ko sa lalaki niya habang nagtatagal, lalo humahaba ang sungay. Kapitan, manalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Akong bahala. Umaasa ako. Nananalig ako sa Diyos na magiging mabuting magkaibigan kami ni Carlo.
Todo kailangan. Sige, kayo! Doon! Dali! Dali! Ikaw! Doon! Dali! Ano ba tinitigil mo? Ano? Maintainer? Yes, sir. Sige. Pare! Pare Tisoy! Uy, pare! Saan ka ba nang galing? Hindi mo ba alam ang nangyari dito kanina? Nabalitaan ko nga eh. Putang lang Edgar yan ah. Huwag mo sisisi, Edgar. Ginagawa lang nun ang tungkulin niya. At hindi siya nagkulang ng paalala sa'yo. Eh kung ikaw nasa lugar ko, anong gagawin mo? Hindi kita sinisisi. Kaya lang nagkatarantahan dito. Wala ka. Hindi namin alam kung anong gagawin. Ayun si Bondat nakakulong. Putang yan pare yan ah. Palagi ko siya nagsumbong eh. Carlo, saan ka pupunta? Pare, saan ka pupunta? Sandali lang. Hoy, ano ba? Carlo! Bakit? Delphine? Sino? Nandiyan ka lang pala sa tabi-tabi, hindot ka eh. Ha? Ngayon, tingnan natin tingkas mo. Kaya mo lang patayin yung patay. Bakit? Ano ba atraso ko sa inyo? Atraso? Nagmamaang-maanga ka pa. Alam mo, kaya kitang papatay ngayon. Kaya kita ipapatay. Pero mas gugustuhin ko, at lalo ko masisiyan, pahirapan ka muna. Bago ka tudasin. Sige, dali yan. Sige. Sige yan! Pulis ito! Padre, ikaw ba ang... Carlo, sa ganitong pagkakataon, hindi naman siguro magagalit sa taas kung magsinungaling ako paminsan-minsan. Pero sa kapilya, may pag-uusapan tayo. Talagang gusto ko na makausap. Tara. Hinang-hinang yan, ha? Akalain mo. Na-steer tayo lahat. Eh, hindi naman pala pulis eh. Pare! Yun ang pare dun sa lugar na yun. Tarantado pala yung pare nun. Anak ng putya pare. Ayop din pala yung Carlong yun. Kamuntik na akong madali ah. Eh, kung hindi nga lang nakialam yung pare yun, hiri na sana. Oo, sayang ano. Ayan mo. Hayaan mo siya magpahinga. Magpalakas ng katawan. Gusto ko siya. May forma. Yung formang lumalaban. Tarantado siya. Paano ka makialam yung pare? Ano? Gago siya. Ililigwa ko. Ulitin niya lang. Ulitin niya lang. Nabalitaan namin, Father, ang nangyari. Oo nga eh. Mukhang talaga yata hindi na maiiwasan ang mga gulo na nangyayari dito eh. O pwede naman ho, Father, eh. Kung gugustuhin lang.
Maaari ba, Teresa? Huwag kang makialam dito. Hindi mo naman alam ang nangyayari dito sa lugar natin, Tama yun, ate. Sayang lang ang laway mo dyan. Hindi ko na nga malaman kung anong dapat kong gawin eh. Pero kung ano man yun, kailangan matigil ang mga kaguluhang nangyayari dito. Para sa akin, Father, call ako. Kahit na anong gusto nila. Alam mo, Father, kung sa ating dalawa, hindi siya nakikinig, sino pa kayang papakinggan yan? Abay, sayang lang ang pagtingin at panahon na inukol natin dyan. Halika na nga. Ano pa talagang kailangan natin kay Padre Jose? Basta, importante. Baka nagpapahinga na yun eh. Abala pa natin. Huwag ka na nga maingay dyan. Kayo pala. Dito ka muna, ha? Teresa, mukhang napakabigat ng problemang dinadala mo Gusto ko sana kayo makausap, Father. Ganun ba? Opo ka. Oh. Ano ba yun? Mga ilang araw ko na hindi nakikita si Carlo. Baka kung ano na ho nangyari doon. Oh, baka naman may inaasikaso lang. Isa pa ho. Hindi ko nga malaman kung tama itong ginagawa ko eh. Tama ho ba yung sobrang pagmamalasakit ko sa kanya? Sa madaling sabi, nagmamahal ka. Naku, Father, pangaralan niyo nga yung ate kong yan. Makailang ulit yung pinagsabihan na wala siyang mapapala sa lalaking yan. Hopeless case na siya. Jane, ano ba? Problema ko naman to eh. Teresa, hindi masama magmalasakit at magmahal sa kapwa. Ngayon, kung tungkol sa pag-ibig, ikaw lang ang makapagpapasya niyan. Pag-isipan mo, pag-aralan mong mabuti. Suicide ka na ba? Hindi ka ba natatakot mamatay? Uminom ka na lang, huwag na natin pag-usapan yan. Huling pakiusap na to, Carlo, Magpakatino ka na. Ayoko nga ako bang humuli sa'yo. Bakit may nagreklamo na ba sa mga nakasagupa ko? Wala pa nga. Pero Wala pala eh. Anong pinagpuputok ng butyo mo? Wala pa pala naman akong demanda. hindi mo ba alam na labag sa batas ang ginagawa mo? Concealing deadly weapons. Public Yan disturbance. ka na naman pare. Pababayaan mo ba ang kababata natin? Tisoy. Kapag pinairal ang batas, wala na akong magagawa. Kaya nga pinakikiusapan ko itong kinakapatid ko eh. Para tumino. Eh di kung gusto nyo, di kayo na magreklamo. Para kami na humuli sa kanila. Tol, huwag ako pagsabihan mo. Nananahimik ako Sila naghahanap ng gulo. Hinahamon nila ako, kasahan ko sila. Eto ang tandaan mo, Carlo, Kung sakasakali, pasensyahan tayo. Hindi ako nagulang sa'yo. Huwag mo sabihin, hindi kita pinakiusapan.
sinabi! Sabit tama na eh! Nakita mo na sinasabi ko. Mabuti na lang at dito tayo napunta. Kung nagkataong minalas tayo at napuruhan tayo, malamang pinaglalamayan tayo ngayon. Eh, sino ba nagsabi sa'yo tumulong ka? Para sabihin ko sa'yo, kayang-kaya ko mga kalaban ko. Huwag mong daanin sa biron lahat. Huwag kang makipag-unahan kay kamatayan. Hindi ka mananalo. Bakit hindi ka magbalik loob sa Diyos? Ayang ka na naman. Eh, kaya ka nga nandito ngayon eh. Dahil sa pakikialam mo. Tapos gusto mo pangunahan ng pagdidesisyon ko. Ituring mo akong kaibigan, Carlo. Gusto kong malaman kung bakit ganito napili mong buhay. Hindi mo ako pwedeng maintindihan. Dahil hindi ka sanay sa ganitong klaseng buhay. Laking seminaryo ka kasi. Laking lupa rin ako, Carlo. Sanay sa bugbog at gulpe. Pero hindi na mahalaga eh. Mas interesado ako sa'yo. Teka nga muna. Bakit ka ba interesadong malaman ng lahat ng tungkol sa buhay ko? Mahal kasi kita eh. Ano? Bakit? Bakla ka ba? Pagkakaalam ko, bakla lang ang pwedeng magmahal sa kapwa niya lalaki. Espiritual ang pagmamahal na inuukol ko sa'yo. Nalimutan mo na ba? Alagad ako ng Diyos. Ang mga anak niya mahal ko. Inaakay ko sila sa tamang landas upang kung dumating ang sandali ng kanilang pagharap sa kanilang lumikha, nakahanda sila. Hindi pa huli ang lahat, Carlo. Magbagong buhay ka na upang makasama ang Panginoon sa kanyang kaharian. Tao ka rin katulad ko. Siguro naman maunawaan mo dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Pinatay ng tatay ni Delphine ang tatay ko. Narinig ko ang kanyang mga pagmamakaawa. Ang kanyang mga daing. Ang pagpipilit niyang mabuhay. Alang-alang sa kanyang anak at asawa. Hindi na kayanan ng nanay ko nangyari sa tatay ko. At siya inatake sa puso. Sinugod namin siya sa ospital. Pero namatay din siya. Dahil wala kami pambili ng gamot. Wala kami pambayad ng doktor. Kinuha ko ng kapatid ng nanay ko. Inalila. Sa kaunting pagkakamali. Pinaparusahan nila ako. Kinakadena. Kinukulong sa kulungan ng aso. Madalas pa nga. Hindi nila ako pinapakain. Kaya ang ginawa ko, nagpiyas ako. Pero pinagtibay ko ang aking loob.
at ang aking dibdib sa maras na buhay at sa kalupitan ng tao. At doon ako naging malupit. At doon ako naging mapagkikanti. Ngayon, Padre, masisisi mo ba ako kung ba't ako nagaganito? Paano ko magpapakatino? Kasabay ko na atang isinilang ang karahasan at kasamaan. Naunawaan kita. Pero, sinubok mo naman tumawag sa kanya. Marami ng himalang nagaganap sa daigdig. Bakit hindi mo subukang manalangin sa kanya? Ako'y laging handang tumulong sa'yo. Ayan o sila. Carlo, Padre Jose, si Atty. Martinez ho. Siya ho yung nag-ayos ng piyansa nyo. Padre, sana'y huwag nang maulit ito. Pare pa naman kayo. Nakakahiya. At ikaw naman, Carlo, iwasan mo ang gulo para walang sabit. Kapitan, eto na release paper nila. Pakisabi nyo lang kay Piskal na maraming salamat. Ako nang bahala ron. Pag may problema pa, pakitawagan na lang ako sa opisina. Tingnan mo nga yung ginawa mo. Pati si Padre Jose, dinamay mo dyan sa kalokohan mo. Huwag na natin pag-usapan yan. Total, tapos na eh. Tama si Padre. Huwag na natin pag-usapan yan. Huwag kayong mag-alala, Kapitan. Bukas na bukas din. Babayaran ko mga nagastos niyo sa piyansa. Huwag ka naman ganyan. Siya. Sa bahay na natin pag-usapan yan. Padre? Ano bang ginagawa natin dito? Ikaw ba nakakasiguro ng matinong tao yung kausap mo? Oo, pare. Big time yun. Kanya nga ito restaurant eh. Tsaka mas maganda mawala na tayo doon sa lugar natin. Mainit na tayo doon eh. Tingnan natin. Dodo! Andiyan na si Retisoy. Hintayin niyo na lang ako sa opisina. Kanina pa ba kayo? Kani-kanina lang. Ito ba sinasabi mo? Oo, si Carlo. Carlo, sige do. Pare. Malita ako eh. Pinag-iinitan daw kayo sa lugar niyo. Oo nga eh. Ang totoo nga niyan eh. Kalalabas lang ni paring Carlo sa Oyo eh. Na-trouble na naman siya. Paano? Ba, nakahanda kami. Ano bang klaseng trabaho yan? Pag-uusapan natin yan. Pero hindi dito. Pero tinitiyak ko sa'yo. Makikinabang ka. Sige. Subukan natin. Sino yan? Si Carlo. O bakit? Gabing-gabi na. Ano na naman ba nangyari? Wala naman. Gusto lang sana kitang makakausap eh. Pwede bang pumasok? Ha? O sige. Pero sandali lang, ha? Oh. Ano ba yun? Magpapaalam sana ako sa'yo. Magpapaalam? Bakit? Saan ka pupunta?
Meron ako mahalagang lakad. Hindi ko alam kung sasabit ako o hindi. Pero malamang, baka hindi na ako makabalik. Ano ka ba naman, Carlo? Hindi ka na ba talaga maawad sa kalokohan mo? Please naman, tigilan mo na yan. Trabaho to, Teresa. Hindi ko nga lang masabi sa'yo. Dahil medyo delikado. Kaya lang ako nagpunta rito. Para sabihin ko sa'yo na kahit ano man ang mangyari sa akin, mahal kita. Mahal? Kung talagang mahal mo ko, bakit kailangan isubo mo yung sarili mo? Tsaka ako nalang ipapaliwanag sa'yo. Magtiwala ka sa akin. Alam mo nang gagawin mo, ha? O, yan na. Ano ba? Baka mo na! Dali siya sa loob. Kung gusto mo kong tuluyan kanina, sana'y ginawa mo. Pero, nagbago ang isip mo. Dapat sana'y tumawag din ako ng mga pulis para imbestigan ka. Pero, hindi ko ginawa. Wala akong planong kasuhan ka dahil sa kusa mo namang hindi tinuloy ang pagbadal sa akin eh. Kanya lang nagtataka ako dahil sa nagkaroon ka na ng tiyempo at pagkakataon eh. Hindi mo pa ako binaril. Bakit iyo? Mapapatawad kita, Carlo. Kung sasabihin mo sa akin na totoo. Ang ibig niyo sabihin, kahit pinagtangkaan ko buhay niyo, patatawarin niyo ako. Ang pagbabago ng isip mo ay nangangahulugan lamang na napilitan ka. Mahigpit bang pangangailangan mo?
Kung kaya ko rin lang, tutulungan kita. Pambihira din naman kayo. Kamunti ko na kayong patayin. Tutulungan niyo pa rin ako. Sino pa ba tutulungan kundi ang mga nagigipit? Papa naman baka naman nabibigla lang kayo. Muntik na nga kayong patay na taong yan tapos magtitiwala pa kayo. Hindi nyo pa nga alam ang pagkatao niyan Cecil, bata ka pa. Marami ka pang bagay na hindi alam sa buhay ng tao. Papa naman, ano naman akala nyo sa akin? Maliwanag na maliwanag ang pangyayari Kayo na nga akong bahala. Akong bahala. Alam kong ginagawa ko. Ang mabuti pa'y tumawag sa opisina at sabi mo kay Ben, gusto ko siya makausap. Ano nangyari? Akala ko maasahan ng tarantadong yun. Yun din ang akala ko eh. Ewan ko ba kung ano nangyari. Biglang naging balimbing eh. Pahamak pala ang tisoy na yan. Kailangan maturuan siya ng leksyon. Hindi naman problema yan, boss eh. Hanapin niyo siya. At huwag kayong babalik rito hanggat hindi niyo siya nakikita. Kailangan pa bang dalhin namin siya, boss? Kung kaya niya pang tumayo, dali niyo. Alam niyo na ibig ko sabihin. Kilala mo kami, boss. Ayos lang. Ang mga kotse naman natin dito ay mga slightly used lang. Tsaka owner-driven pa. Kaya hindi agad malalaspag ang mga yan. Tsaka kung sakali magkaroon ka ng problema rito, andyan lang naman ako. Tawagin mo ako, tutulungan kita, okay? O sige. O sige, ikaw naman ang bahala rito. Tignan mo tuloy yung mga kotse natin. Okay. Ha? Ikaw putang ina mo. Hindi ba sinabi ko sa'yo na ang negosyo ko isang balay sa buhay? Naintindihan mo? Oo, pare. Naintindihan kita. Huwag mo ako mapare-pare, ha? Alam mo ba kung magkano nawawala sa akin sa bawat kontrata nagmimintes? Ha? Bukod pa sa nawawala ang aking reputasyon? Pero, hindi ko naman... Ito ang tandaan mo. Dahil sa'yo, isang kontrata na wala. Nangangahulugan lamang, nagagampanan ko isang papel. Dahil sa isang hindi putang inirekomendo mo sa akin. Naintindihan ba yun? Ipinapara ko ang aking sarili nang dahil sa inyo. Kodo, pabawiin mo ako. Paano? Para patunayan ko sa'yo. Gagawin ko lahat yan para maniwala ka sa akin. Ngayon, tingnan natin. Oras na magkamali ka. Mananagot ka sa akin. Pag nakabihis ka palang ganyan, mukhang disente ka. Sana ganyan ka araw-araw. Okay, ha? Oo nga, pinsan, nakakapanibago, no? Siguro naka-jackpot to. Hindi naman. Medyo sinuwerte lang tayo. Kumita ng konting barya. Medyo nakaipon. Pero ang mahalaga roon, hindi na ako kinakailangang pumasok pa sa mga gulo. Para kumita lang ng konting pera. Alam mo naman, medyo legal na tayo ngayon. Aba, di mabuti.
Sana naman, magtuloy-tuloy na yung pagbabago mo. Nahirapan nga ako eh. Nakakapanibago. Hinahanap-hanap nga ng katawan ko yung dating gawi. O, yan ka na naman, ha? Mabuti-buti nga't nakapasa ka na dyan sa dati mong mga gawain. Ayaw mo ba nun? At least ngayon, nire-respeto ka na ng mga tao. Di ba, pinsan? Siya nga naman, bayaw. Tsaka steady ka lang. Ayos naman ang takbo ng buhay mo ngayon eh. At tsaka, love ka naman ang pinsan ko eh. Di ba? Jane, ha? Ikaw talaga, ha? Pakeme pa to. Pakasal na nga kayong dalawa. O sige, hindi na makikialam. Matutulog na ako. Good night. Enjoy. Sige na nga. Eto pa, oh. Nakita na ba kayo ni Padre Jose? Hindi pa nga eh. Carlo, kanina ka pa ba dyan? Hinintay ko lang ho kayo matapos, Father. Kumusta ho kayo? Salamat naman at naalala mo pa ako. Halika, maupo ka. Eh, paano ko naman ho kayo makakalimutan, Father? Eh, kung di din ho sa mga pangaral ninyo. Ewan ko na lang ho kung nasaan ako ngayon. Ganun ba? Matagal na kitang hindi nakikita eh. Ano ba pinagkakabalahan mo ngayon? Naki Judge Palma na ho ako. Judge? Huwes? Sa Makatwid eh, nasa panig ka na pala ng batas ngayon. Bay, maganda yan. Ganun na ho. Eh, tulad ho ng sinabi ko sa inyo kanina. Kung hindi din naman ho sa mga pangaral nyo eh. Huwag na natin pag-usapan yan. Ang importante, nasa mabuti kang kalagayan. Nakita na ba kayo ni Teresa? Oo. Kanina ho, nagkita kami. Total eh, matino na naman ang kalagayan mo ngayon. Bakit di mo pag-isipang lumagay na kayong dalawa sa tahimik? Sa tingin ko eh, mahal na mahal ka niya. Hindi ho nawawala sa isipan ko yan. Konti panahon na lang. Sana'y huwag na magtagal. Hindi, saka na natin pag-usapan yan. Madali lang yun. Okay, I'll call you back later. Okay, bye. Oh, hi. Pinapatawag niyo raw ako. Oo. Gusto ko daw makausap ng papa. Halika na sa bahay. Siya nga pala. I think I owe you an apology. Bakit naman? Kasi, nagkamali ako ng pagkakakilala sa'yo. Mabait ka naman pala. Kaya inuulit ko, I'm sorry. Ayos lang yun. Di mula ngayon, magkaibigan na tayo. O, sige. Roger, if anybody calls, I'll be back later, okay? Okay. Oo nga eh. Ah. Hi, Pinanghapon Papa. na. Gusto niyo raw ako makausap? Oo. By the way, Pa, kailangan niyo pa ba ako dito? Hindi na iya. So we'll go back to the office. Okay. Bye, Pa. See you later. Ingat. Maupo ka. Mangyari kasi, naisip ko na mas importante sa akin na ikaw ay narito. Kaya tatanggalin mo na kita sa car exchange. Bakit ho? May nagawa ko ba ako hindi tama? Wala naman. Huwag mo isipin yon. Mas kailangan kita ng personal. Sa bahay ho? Dito sa bahay, sa opisina, at kahit saan ako magpunta. Dahil sa marami na ako natatanggap na tao na pinagbabanta ng buhay ko. Sa madaling sabi, gagawin niyo akong bodyguard. Oo. Alam mo naman nung nanunungkulan ako bilang West, marami akong nasentensya mga tao.
Meron diyang bitay, meron diyang habang buhay. Kaya natural lamang na maraming nagagalit sa akin tao. Tulad ng nangyayari sa atin. Pagtitiwalaan niyo ako? Natural. Nasubukan na kita eh. Kaya napakalaki ng pagtitiwala ko sa iyo. Kayong bahala. Pasok sa loob! Ano nangyari? Ano nangyari? Disgrasya, boss. Ano? Bakit? Nangyari yung 3 bata natin. Putang ina. Paano nangyari yun? Lumaban sila, Carlo, eh. Eh, si Judge? Nagtatakbo sa loob. Nagkaputukan, kaya nga sumbat na ako, eh. Tanginang gagong. O ikaw, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Kung talagang akin ka, gagawin mo ang gusto ko. Oo, pare. Kahit ano. Ano ba yan? Nasaan si Carlo? Nandun sa kwarto niya. Carlo, may bisita ka. Sino? 2 babae. Nandun sa sala. O sige. Paano niyo nalaman to? Kay Padre Jose, pinagtanong-tanong niya. Bakit? Pambihira ka naman, no? Ikaw na nga itong binibisita, nagtatanong ka pa kung bakit. Baka kasi makaalis ako ng probinsya, eh. Gusto raw ako makita ni Itay. Bakit may nangyari ba? Yun nga ang hindi ko malaman, eh. Kailan alis mo? Siguro sa Makalawa. Oh, Carlo, bibisita ka pala. Cecil, mga kaibigan ko. Si Teresa, si Jane. Hi. Di ba sasamahan mo ako mag-shopping? Oo nga pala. No, it's all right. I'll just wait for you in the car. Okay? Kaya ka naman pala hindi niya binibisita eh. May iba na siyang pinagkakaabalahan. Hindi naman sa ganun. Halika, sumabay na kayo sa akin. Hatid ko na kayo. Hindi bali na lang. Saka na lang tayo mag-usap. Halika na. Gudo, mga sinasabi ko sa'yo, si Delphine, mga bata niya, Salazar, si Max, mga tauhan nila. Kumusta ba mga kaibigan? Umupo ka. Salamat. Siguro nasabi na sa inyo ni Tisoy kung bakit naririto tayong lahat. Nakarating na sa akin yan. Pero, nalalabuhan pa rin ako.
Tsaka isa pa. Baka ang kala ng tao ito eh. Nakalimutan ko na yung atraso niya sa akin. Easy lang. Kalimutan mo yung kuhan, ang atraso. Ang pag-usapan muna natin kung paano masosolve ang problema ito. Kung pumayag kami, ano naman mapapala namin? Unang-una, kapag nagkaisa-isa tayo at nagkasama, tapos na ang problema. Alam niyo na ibig ko sabihin. Ando na ako. Pero Jack na madugo yan. Ano naman magiging proteksyon namin? Salazar, sagot ko ang koleksyon. Sa akin ang armas. Ano sa tingin nyo? Magkakasundo ba tayo? Pwede. Oo. Okay ako. Call ako. Bakit wala kayong mga pulutan? Ha? Oy, Ulong! Umorder ka ng beer at saka pulutan, ha? Oh, waiter! Beer! Punin mo ng beer dito at saka pulutan, ha? Ano? Hindi rin nila alam eh. Kala ko ba, kabisado mo itong mga taon to. Nagmamaang-maangan lang ang mga yan. Ano ba talaga ang kailangan nyo sa amin? Minsan ko lang sasabihin sa inyo ito, ha? Kapag hindi nyo tinuro sa akin si Carlo, masasaktan kayo lahat sa akin. Sinabi nang hindi namin alam eh. Ang kulit-kulit nyo. Ang kulit, ha? Ayos! Yan! Ate, tama na! Parang ito, masasayang lang panahon natin dito eh. Walang mangyayari. Ayun na. Ito kasi lecheng ito, hindi maasahan eh. Pare, pero totoo namang... Tama na! Ayun na. Dalhin mo ako sa ospital. Tawagan niyo ang doktor at saka ang driver. Senyor, dali! Papa! Kumusta lagay ni Judge? Under observation pa eh. Dr. Gonzalez. Si Cecil. Andiyan sa loob. 1-2. Dr. Gonzalez. Dr. Gonzalez. Please call 5-2. Gising ba? Tulog pa ho eh. Cecil? Cecil? Kumusta si Judge? Okay naman daw. Buti na lang nadala ka agad sa ospital. Nasobra yata sa pressure eh. Oo nga eh. Lalo na sa mga bantang pagpatay sa kanya. Let's hope he'll make it. Sana nga eh. Bata pa naman siya. Excuse me. Hello? Hello, Cecil? Yes? Si Teresa to. Sino? Si Teresa, andiyan ba si Carlo? Hold on. Sa'yo? Sa akin? Thank you. Hello? Carlo, si Teresa to. Teresa? O bakit? Nilusap kami ng isang pangkat kasama si Tisoy. Tisoy? Oo, tsaka kasama si Nagodo, si Maxi, si Salazar, at saka si Delphine. Anong nangyari? Sinaktan kami nang hindi namin masabi kung nasan ka, pati na si Padre Jose. Asan ka ngayon? At dito, nakikitawag lang nga ako malapit sa bahay.
Sige. Umuwi ka na. Huwag kayong alis ng bahay, ha? Hintayin niyo ang pagdating ko. O sige. Pare, buti nakita kita. Matagal na kitang hinahanap eh. Hinahanap din kita, hindog ka. Pare, bakit? Di mo alam? Pare, ano ba yan? Pare, bakit? Di mo alam, ha? Nagmamangmangan ka ba? Bakit nga? Nasa siguro. Huwag kang magsisinungaling. Hindi ko alam. Pero ang natitya ko, hindi nila titigilan si Judge hanggang di nila napapatay. Tandaan mo. Kapag may nangyari, babalikan kita. Totodasin kita! Doctora Garcia, please call Michu. Doctora Garcia, please call Michu. Doctora Garcia, please call Michu. Dr. Chato, Dr. Chato. Doc, good evening. Good evening, ho. Tuloy kayo. Dr. Chato, please call 110. Si Carlo. Si Carlo? Wala siya dito, bakit? Mabuti. Tayo na. Tayo na. Dr. De La Cruz, please call 219. Dr. De La Cruz, Dr. De La Cruz, please call 219 Sico. Urgent. Asan ang pasyente rito? Nagkabarilan ho daw dito. At napatay ho ang pasyente.
Sumama sa akin. Pare, ito ang bahala dyan. Kayo. Kayo ang bahala ron.